Magandang araw po muli sa ating lahat. Pagpalain tayo ng Diyos sa ating pong pagninila ngayon sa ika-6 na linggo sa karaniwang panahon, taon C, no? Ay muli tayong pinaaalalahanan ng ating Panginoon tungkol sa tinatawag nating Beatitudes sa English o pagiging mapapalad sa Tagalog, no? Ito yung version sa Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas, Kabanata 6, talata 17 at talata 20 hanggang 26, na kung saan sinabi ni Jesus, "Mapalad kayong mga dukha, sapagkat ang Diyos ang maghahari sa inyo." Siguro sa sensibilidad ng isang tao na hindi pa ganong kalalim ang tingin, no, sa mga bagay-bagay, maring maging katakataka, no? Parang good news na sana, but parang may mali, no? Father, ba't ganon? Ba't mapapalad ang mga dukha, no? Hindi ba yan ang isa sa mga bagay na problema sa mundo, no? Yung tinatawag nating poverty, no? Bakit mapalad ang mga dukha? Pero ang sinasabi ng ating Panginoon dito ay hindi naman sa gino-glorify o yung tinatawag na kadustaan, o di kaya ay pagiging mahirap, o di kaya ay pagiging dukha, kundi ibig sabihin dito, pag sinabing mga dukha, ito yung mga tao walang inaasahan kundi ang Diyos. Yung mga tao na hindi umaasa sa kanilang sariling lakas. Ito yung mga tao na ang kinakapitan ay ang Diyos. Bakit sila maging mapapalad? Sapagkat ang Diyos ang maghahari sa kanila, no? Magandang isipin natin na ano nga ba yung mga bagay na itinuturing ko na pagkakataon upang lalo akong lumapit sa Diyos. Kung minsan, mga kapatid, hindi ko alam kung naranasan na po ninyo na kung minsan kapag ang isang tao ay napakasagana sa lahat ng mga bagay, tila ba ang daling makalimutan ng Panginoon. Siyempre hindi po maganda na nakakalimutan ang ating Panginoon. Pero ang tanong dyan ay, kapag mayroong pinagdaan ng pagsubok ang isang tao, ang ibig sabihin po ba noon ay agad-agad pinabayaan siya ng Diyos? Palagay ko po ay kapag ang ating matututuhang makita ang galaw ng Espiritu Santo sa bawat bagay na nangyayari sa atin sa maghapon, ating makikita na talagang pwede nga maging mapapalad ang mga taong umaasa sa Diyos. Yung papalad ang mga nagugutom ngayon sapagkat kayo bubusugin. Gutom po saan? Gutom sa pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. Yung bang ang energy ay kapag tumutulong sa iba, no? Maganda yan, sapagkat yan po ang pagtulong sa iba, ang napakagandang pagsasanay sa pag-ibig. Mapapalad ang mga tumatangis kayo sapagkat kayo magagalak, no? Ano bang mabuti sa pagtangis, no? Ito isang karanasang pangtao, napakasakit, napakapait. Pero kahit doon, maaari tayong magkaroon ng kuntil-butil aral, sapagkat alam natin may panahon sa daigdig sa bawat bagay. May panahon upang isilang, may panahon upang mamatay, may panahon upang humalakhak, may panahon upang humagulhol, no? Yan pa yung sabi ng mangangaral o ng Ecclesiastes. At nandito pa yung ibang mga bagay na sinasabing mapapalad kayo kung dahil sa anak ng tao kayo kinapopuotan. Ano po bang maganda doon? Sapagkat ito ay training sa atin hanggang saan tayo iibig. Madali po kasi magsabi ng I love you Lord, Hallelujah, praise the Lord, kapag lahat ng bagay ay okay. Pero kapag andyan na po yung mga pagsubok, dyan po makikita kung sino pa yung I love you Lord, mag-Hallelujah, magpupurihin ang Diyos. Sana po sa ating training dito sa lupa, huwag tayong magsawang kumapit sa Diyos. Huwag din sana tayong maging kampante. Sapagkat alam natin na sa kabalintunaan po ng buhay, yung mga bagay na inaakala nating negatibo, pwede pala maging positibo.
Pagpalain tayo ng Diyos.